Diyos, no? Palapatin si Lord. No? So, I believe, no? Damo gid sa mga nagklase-klase ng mga ginapangagian, no? So, karon may ara sa hospital, no? Ang iba naman may ara sa mga ah, may ara sa mga ginpang asikaso. But glory to God, tungod ka may ara ka. So, ginahangyo ko ang mga ara sa likod to please forward, no? Kung may bakante ang burong no? Namutos ang bakante, no? Kay halos may mga gipang agyan ang ato nga mga kaupo nila kay Kristo. Sige, forward tayo. No? Forward ta, forward. No? Sige. No? So, ano galing, kay sino galing nga adlaw karon? Kay Lord. No? Today is Lord's Day. No? So, salamat, no? Sa mga nagkalain-lain nga mga kadaugan. Hindi man na-inform ang tanan, pero I believe na ang matag isa sa aton ni ara gid sang kadaugan. Amen? Amen. Ang hambalay mo katapad, nalipay ko kay Ari Kasubong. Lipay ko rin ka sa obra. Glory to God, no? Malipayon ang anak sa Dios tungod kay no arat na karon, no? Arat na karon tungod sa grasya sa Ginoo. Aba sa word of God, not by might nor by power but by the Spirit of the living God. Nga nakabarog ta, ano man ang aton nga mga na-accomplish siya kinabuhi, tungod na siya sa grasya sa Ginoo. O, tungod na siya sa kaayo sa Ginoo. Hindi ta maayo, ang Ginoo ang maayo. O, hindi ta gamhanan, ang Ginoo ang gamhanan. No, wala ta sang kusog, apan ang Ginoo ang aton nga kusog. No, so today, no aton nga tun-an, ano ba ang tawag naton bilang isa ka anak sa Ginoo? Kag ano ba kailangan ang imo nga dihog? The oil or the anointing? Do not sell the oil or the anointing. Hindi pag-ibaligya ang dihog. Ginihugan to sa Ginoo. Sang time nga gitawag ta ni Lord, si Lord ang nagdihog sa aton. Si Lord ang nagbubo sa aton sang lana. Siguro hindi pa kita siya physically, but in the spiritual realm, si Lord ang nagdihog sa aton. Ginahangyo ko ang tanan sa pagtindog, aton nga basahon ang pulong sa Ginoo sa Judges 16:1-21. Para mas maintindihan pagid naton ano ba ang nahitabo sa kinabuhi ni Samson. Okay na? Okay. Verse 1. Verse 1 tayo. Next slide. Verse 1 to nag-start. Verse 4 lang nga sa taas. Pero verse 1 to. Yan. Okay, sabay-sabay na itong nabasawon para mas maintindihan natin ano ba ang tawag ni Samson. At ano ang iya naging pagkino. 1, 2, 3, go! Isa ka adlaw, nagkadto si Samson sa Gaza, nga isa ka banwa sang Filistinhon. May nakita siya dito nga isa ka babayi nga nagabaligya sang iya lawas, prostitute. Kataghulit siya sa sadto nga babayi. Verse 2. Nabalitaan sa mga taga-Gaza nga dito si Samson. Gani ginpalibutan nila ang banwa kag ginbantayan ang portahan sang banwa sa bilog nga gabi. Wala sila magsalakay sang sadto nga gabi. Nagdesisyon sila nga patyon nila si Samson sa kaagahon. Next slide. Next slide lang. Okay, basahan ko na lang. Sige, habang nag-tindog ka mo. Verse 3. Pero naghulit si Samson sa babae hasta sang tungang gabi lang. Dayon, nagbangon siya kag nagkadto sa may pertahan sang banwa. Ginkaptan niya ang pertahan. No? Ang pertahan, dati nga panahon, ang isa ka city, meron siya sang pader palibot. So may alas sang pertahan na hindi basta-basta maalsa sa isa ka tao. Pero ginhimo ni Samson. Dayon, ginpasan niya ini kagindala
sa putok-putokan sang bukid nga nagaatubang sa Hebron. So grabe no, ginkarga niya ang pertahan kag gindala sa bukid. So pila pa ka kilometro ang ginlakat ni Samson. Sang ulihi, naluyag si Samson sa isa ka babae nga naga-istar sa surik nga ililigan sang tubig. Ang iyang ngalan amo si Delilah. Read with me if ara na ha. Verse 5 na ta. Verse 5, next slide. Sige. Karon gidkatuan sa mga pangulo sa mga Filistinhon si Delilah. Kagin silingan kumbinsihan siya nga isugid niya sa imo ang sikreto kung nga aperte siya kakusog. Kag kung paano siya maperde. Para magapos kag mabihag namon siya. Kung mahimo mo ina ang kada isa, so kung 10 ang nag-agit kay Delilah, kada isa sa amon magahatag sa imo sang 1,100 kabilog nga pilak or silver. Gani gid pamangkot ni Delilah si Samson. So, di ba una-una nagkaroon si Samson sa isa ka girlfriend. No, sa Bible nakapangasawa gid siya. No, pero hindi gusto sa iyang parents. So karon nagbulag siya dito, nakita niya ni si Delilah. Habang ni Delilah kay Samson, sugiri ako sang sekreto kung nga aperte sa imo kakusog. Kag halimbawa, kung may magapos o kung magdakop sa imo, paano niya inihimuon? Ano kaya ang respond ni Samson? Ginsugid niya kaya kay Delilah? No, ang iyang sekreto. Verse 7. Nagsabat si Samson, kung gapuson ako sing 7 ka bag-o nga banting sang pana, mangin pareho na lang ang akon kusog sa iban nga mga tao. Banting means tong strings, di ba sa pana? Dito ginabutang ang kanang sanak bala. No, so kato kung gapuson daw siya, madula ang iya nga kusog. Sang mahibaluan ini sa mga pangulo sa mga Filistinhon, ginatagan nila si Delilah sang 7 ka bag-o nga banting. Sang panak kagin gapos niya si Samson. Verse 9. May pila ka Filistinhon nga nagapanago sadto sa pihak nga kwarto. Dayon nagsinggit si Delilah, Samson, may mga Filistinhon nga nag-abot sa pagdakop sa imo. Pero ginpangbugto lang ni Samson ang mga banting sang mga panak nga daw pareho lang sa higot nga nakatandog sa kalayo. Gani wala pagid nila mahibaluan ang sekreto sa iya kusog. Verse 10. Nagsiling si Delilah kay Samson, gininto mo lang ako. No, nagtikal si Samson kay wala nahitabo nga nadulang kusog ni Samson. Nagputing ka sa akon. Sige na, sugiri ako kung paano ka magapos. Nagsiling si Samson, kung gapuson ako sang bag-o nga lubid. No, kaya hindi ka mo sang lubid. No, may mga dagko, may gagmay, di ba? May mga daan na. So, ang gusto ni, ang hambal ni Samson, bag-o nga lupid. Nga wala pagit magamit, mangin pareho na lang ang akon kusog sa iban nga mga tao. Verse 12. Gani nagkuha si Delilah sang bag-o nga lupid, nga wala pagit magamit kagingapos niya si Samson. May pila ka Filistinhon nga nagapanago sadto sa pihak sang kwarto. Dayon nagsinggit si Delilah, Samson, may mga Filistinhon nga nag-abot sa pagdakop sa imo, pero din pangbugto lang ni Samson ang higot sa iya butkon nga daw pareho lang sa hilo. So kapila na niya ginhambalan si Delilah. Dalawa na, tama? Kadalawa na. Pero si Samson, enough gyapon. No, wala niya na-recognize nga ginadeceive na galing siya na Delilah. Verse 13. Gani nagsiling liwat si Delilah kay Samson. Hasta subong ginainto mo lang gihapon ako. Ginabutigan. Sige na, sugiri ako kung paano ka magapos. No? Grabe gigulo ka maluluyon ang mga lalaki, no? Mga lalaki, maluluyon ba mga lalaki? No? Maluluyon ba? Nanang ginhambal ni Samson. Nagsiling si Samson, kung ihigot mo ang 7 ka sa lapid, sang akon buhok sa tiral, sang hugton sang palpal, mangin pareho na lang ang akon kusog sa iban nga mga tao. So si Samson laba siya buhok. No? So, naluya ba si Samson? Sagin sa lapid ang iyang mga buhok. 14.
Gani, sang nagatulog si Samson, ginhigot ni Delilah ang 7 ka salapid sang buhok ni Samson. Sa tiral, kag nagsinggit dahil, Samson, may mga Filistinhon nga nag-abot sa pagdakop sa imo. Nakabugtaw si Samson, kag ginpalos niya ang iya buhok sa tiral. Gani, nagsiling si Delilah sa iya, siling mo, ginahigugma mo ako, pero hindi gali matuod. 3 na ka beses nga gininto mo ako. Pero sa 3 ka beses, wala gyapon na recognize ni Samson. Tungod kay si Samson, grabe siya ka-strong, no? Pero hina siya kasing-kasing. Kaya nga aman, mga maluluyon. No, mga boys, maluluyon ba ang mga boys? No, medyo lang, no? Medyo lang, no? Ambot lang kung medyo lang, no? Verse 15. Gani nagsiling si Delilah sa iya. Siling mo, ginahigugma mo ako, pero hindi gali matuod. 3 na ka beses nga gininto mo ako. Verse 15. Wala kagid nanugid kung diin nagahalin ang imo kusog. Verse 16. Adlaw-adlaw niya ginpamakot si Samson. Hasta sa muli hinatak-an na si Samson. Adlaw-adlaw nagayaw-yaw si Delilah. No, para galing matak-an ang mga boys no, adlaw-adlaw ang pagyaw-yaw. Tama ba mga boys? Kung adlaw-adlaw nagayaw-yaw ang mga asawa, matak-an ba ang mga bana? No, magahod sa dalunggan, no? So, amo na nagtabo kay Samson. Gani, kinsugiran na lang siya ni Samson sang matuod. Siling ni Samson, wala gid maguntingi ang akon buhok bisan ka isa lang. So, ang buhok ni Samson balaan. Wala na guntingan. Kaya mo itong sugo saya. Ano ba si Samson? Basahon ko para makapadayon ta. Para mabalaan natin, ano ba ang tawag ni Samson? Kay halin sang akon pagkatao, gindidikar na ako sa Diyos bilang isa ka Nazareo. Nazarite. So ano siyang Nazareo kag Nazarite? Discuss natin later. Gani, kung maguntingan ang akon buhok, mangin pareho na lang ang akon kusog sa iban nga mga tao. 18. Nabatyagan ni Delilah nga nagasugid si Samson sing matuod. Gani, nagpasugo siya nga hambalan ang mga pangulo sa mga Filistinhon nga magbalik tungod kay nagsugid na sa iya si Samson sing matuod. Gani nagbalik ang mga pangulo, dala ang kwarta nga ibayad kay Delilah. Common siya sa mga mag-asawa. Always nga rason sa pakiglalis or pakig-away kay ano? Tama hindi? Tama hindi? Tama, di ba? Kwarta gid no? Sometimes mag-give up ang relationship tungod sa kwarta. Verse 19. Ginpatulog ni Delilah si Samson sa iya paa. Grabe no? Nakatulog si Samson sa paa ni Delilah. Kagsang matulugan na ini, nagtawag siya sa isa ka tawo para guntingon ang 7 ka salapid sa buhok ni Samson. Gani nagluya si Samson kag ginpadakop siya ni Delilah. Verse 20. Nagsinggit si Delilah, Samson, may mga Filistinhon nga nag-abot sa pagdakop sa imo. Pagbangon ni Samson, abi niya nga makabuhi pa siya. Pareho sa ginhimo niya sadto. Pero wala siya kahibalo nga wala na nagbulig ang Ginoo sa iya. In English version, God left him. Gibiyaan siya sa Ginoo. Gindakop siya sa mga Filistinhon, kaginlukat ang iya mga mata. Ginkuha ang mata ni Samson. Kaya man, amo to ang nahimong windows. Kita siya sa babae, maibog siya. No? Dayon ginalan nila siya sa Gaza. Kag ginkadinahan si Samson sang saway. Ginpaobra nila siya sa sulod sang prisuhan bilang manugaling sang uyas. No, kanang pagkaon nila, siya ang nagagaling. No, grabe man nakabugat, pero siya ang nagagaling. Ginapagaling siya, wala na siya sa puso. Ginahangyo ko ang tanan sa
Duko sang ilang nga mga ulo kag pagpiyong sang ilang nga mga mata. Magampo kita. Labing gamahalan namon nga Dios. Balaan sa tanan. Lord, salamat o God sa higayon nga imo ginhatag. Lord, abrihi ang amon nga mga tagipusoon. Ako sa diin, Lord, amon nga maintindihan ang imo nga mensahe karon nga adlaw. Lord, pasayloa kami sa amon nga mga kalapasan dira sa imo. Pasayloa kami, Lord, kung may mga panahon, Lord, nga ginabaylo namon, Lord, ang amon nga calling, sa amon nga kabisihon, sa mga temptation, O God, sa amon nga problema, Lord, sa amon, O God, nga ginaagian, O Diyos. Pasayloa kami, Lord, kung may mga panahon, Lord, nga wala ka nalipay, O God, sa amon, O God, nga pag kinabuhi, Lord God, bilang isa ni mo kaanak, Lord. And Lord, salamat, ikaw magahikap, O God, sa matag pusoon karon, Lord God. Ikaw magubungkag, Lord, matagtig ang kasing-kasing, O God. Himuon mo, Lord, nga unod-nun nga kasing-kasing, O Diyos. Ikaw man mag-aabri, Lord God, sa amon nga mga dalunggan, Lord. Ako sa diin, O Diyos, amon nga mabatian, Lord. Halin mismo sa imo nga tagipusoon, O Diyos, ay imo nga mensahe karon nga adlaw, Lord. Salamat, Lord God, nga ikaw magagamit, O Diyos, sa imo nga ubos nga alagad. Salamat, Lord, nga ikaw magadihog sa matag pulong, O Diyos, nga magagawa sa akong nga bakba, Lord God. Balaana, Lord God, ang imong kanakan, Lord, nga arak karon diri, Lord God. Kuha, Lord, ang tanan nga kakapoy, tanan nga mga katulugon, O God, nga mga ginabati, Lord God, ginabatsyag, Lord. Apan salamat, O God, nga ikaw magahatag sa bagong ako sug, O Diyos, supernatural strength that comes from your throne, Abba Father. Salamat, Lord, sa imong nga mensahe, Lord God. Na kung siniin, Lord, makamata kami, Lord God, nga ang yawa, Lord God, matag-adlaw, ginapangayo kami ni Satanas na sa imong mga kamot, Lord. Matag-adlaw, Lord God, iya kami ginastudyuhan, paano kami maluya, paano kami, Lord God, madula sa pagpangalagan, Lord. Apan salamat, O God, kay gabi kadako ang imo nga paghigugma sa amon. Even sa karon nga mensahe, Lord, ini, Lord, magahatag sa amon, O God, sang kadasig na kami magpadayon, O God. Tungod kay ikaw lang ang amon nga buhi nga paglaom. Lord, awaken every spiritual spirit right now, Abba Father. Salamat, Lord. Even I decree and I declare, Lord God, that, Lord, this word will not come back to you null and void, but it will accomplish what it needs to be accomplished in the mighty name of Jesus Christ. I decree and declare, O God, your warring angels to post from these four corners, O God, from east to west, north, south, above and below, and to strike down every works of the enemy. We nullify it powerless in Jesus' name. Salamat, Lord. Mahimaya ka. Be seated, be enthroned. In Jesus' name, amen and amen. Ginahangyo ko tanan sa pagpungko. In Judges 16:17, if I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. So amo ni siya ang pinaka sekreto ni Samson. Kung ang iya daw nga buhok shave, no? Kanang kalbo ba? Kung kalbuhon siya, dito madula ang iya nga kusog. Ano ba ang mga sugo sa Ginoo sa iya? No, karon ato nga tunan, ano ba ang ginapagbawal nga dapat himuon ni Samson bilang isa ka Nazareo? Kambali mo katapad, gitawag ka sa Ginoo. Gitawag ka sa Ginoo. No, kambali mo katapad, arasay mo nga likod, kung wala katapad, gipili ka sa Dios. Pili ka sa Diyos. So wala ka lang gintawag, apan ginpili ka sa Dios. Hindi tao ang nagpili sa aton, hindi ang aton nga pamilya, pero ang Ginoo ang nagpili sa aton. That's why sa pagpangalagad, gamay lang ang makapadayon. Nga gamay lang. Kaya hindi basta-basta ni nga pagpangalagad. Kung mahimo kita nga matinud-anon sa ato nga pagpangalagad, damo sa mga pagsulay. Hambay pa sa pulong sa Ginoo, bulahan. Itong nag-agi sa nagkalain-lain nga mga pagsulay. No, nag-agi na bata sa nagkalain-lain nga pagsulay? Amen? Ang iban, gamay pa lang, no? Gamay pa lang, depende sa edad. Depende sa sitwasyon. No? Pero kung pamakuton mo ka ng mga nauna na, grabe nga mga pagsulay ang nagiyan. Hindi basta-basta. Pero nga anak kasugakod, nga anak kalampuwas, tungod kay may ara kita sa buhi nga Ginoo nga aton nga ginaalagaan. Amen? Our God is alive. Our God is good.
And all the time, He is good. Maayo ang aton nga Ginoo sa tanan nga panahon. The anointing is not a commodity. Or hindi siya sang ginabaligya. It is not something we should exchange for pleasure. No, hindi kinahanglan ikambyo. No? Hindi pag-ikambyo sa kalipay, kwarta, money, recognition. No, kanang mahimo ka nga inila or makilala ka. Relationship, mga relasyon, or temporary success. Mga butang na mahimo kang successful, malampuson ka, pero makapalayo sa imo sa presensya sa Ginoo. Hindi mali maglakad ka sa layo, hindi mali kung mag-abroad ka, pero ang gusto ni Lord na malayo man ka, pero ang imo nga relasyon sa Ginoo suod gyapon. No, paano man lang ma-maintain ang imo nga kalayo, ang imo nga relasyon sa Ginoo? Sabit. Update, no? Nalipay ko kay Sis Abet, kay kung dati grabe ka masulupon, no? Grabe ang struggle sa kasing-kasing, no? Grabe ang naagian nga mga nagklase-klase ng problema, pero subong malipayon na. No? Naglagaw sa Greece, no? Makitaan mo ang beauty sa Greece, grabe kinasend niya man, no? Ma-amaze ka paano gikuha sa Ginoo ang mga iya anak halin sa kadulom, palakat sa kahayag. Halin sa patay nga pagtuo, palakat sa buhit nga pagtuo. Patay nga paglaom, sa buhit nga paglaom. No? Halin sa kangit-ngit. No? Kaya sometimes sa ato nga kinabuhi, grabe ang kangit-ngit, palakat sa kahayag. Kung dati na taptapan kita, no, sa problema, sa kabalaka, pero subong ang assurance ni Lord sa aton that He is in control. Diba? Sometimes may mga ginaagian kita nga daw hindi natin kontrolado, pero kontrolado sa Ginoo. Siya ang nag-uuyat sa manubela. Kung sa salakyan pa, siya ang driver. Kung sa aeroplano na, siya ang pilot. Kung sa barko na, siya ang captain. Si Lord. Kung ibig sabihin, kay si Lord man ang pilot, si Lord ang captain, si Lord ang driver, ibig sabihin, we are in the good hands. Ara kita sa maayo nga kamot. Ara kita sa maayo nga dalan. Pero gusto lang ni Lord, maabot man ang nagklase-klase nga pagsulay sa tunay kinabuhi, hindi ta magbuya sa aton nga relasyon dira sa Ginoo. Hindi naton ikambyo sa mga butang lumalabay lamang. Ang aton nga tawag, ang aton nga calling, no? Ang aton nga identity atubangan sa Ginoo. Naghatag si Lord sa mga gasa, no? Lain-lain nga mga gasa. Gipili si Samson sa Dios sa wala pa siya matawo. Grabe, no? Kung sa Old Testament, anong nga basahon? Si Samson, ang mga verses dito, naghambal, nga ginpiling si Samson sang wala pa siya matao. Ibig sabihin, ara pa siya sa tiyan. Sa iya nga nanay. Ginpili na siya. Pero kung maglakad kita sa New Testament, ginpili ta sa Diyos sang wala pa natukod ang pundasyon sa kalibutan. Sang wala pa natukod ang pundasyon sa kalibutan, ginpili na ta sang Diyos. Wala pa na-create ang kalibutan, ginpili ka na sa Ginoo. Ang unang rason, nga may mga huna-huna ka nga mag-untat, maghuna-huna ka nga hindi na magpadayon, may mga huna-huna ka nga hindi na magsimba, pero nga ara gyapon ka physically. Tungod kay ginpili ka sa Dios. May mga season sa kinabuhi naton nga maluyata, duwaay na sa kalipay, huwag na sa kadasig, pero nagapadayon ka, tungod kay ginpili ka sang Dios. Ma-discourage ka na. Sometimes left out ka, or ma-behind ka, or sometimes hindi ka maintindihan sa imong kapakastuhanon. Pero nagapabilin ka kag nagapadayon, tungod kay ginpili ka
sang Dios. Kung hitay mo katapad, hambali siya, ginpili ka sang Dios. Pili ka sa Diyos. The tragedy of Samson was not that he had no anointing. Okay, nara na. Next slide. The tragedy was that he did not value what God had given him. So, ang trahedya galing, hindi tungod kay wala siya sa anointing, kay may aral siya. Gindihugan siya sa Diyos. Pero ano ang nakasusuko? Tungod kay wala niya value. So, same man sa aton. We are not perfect. Damo kita sa mga nagkalain-lain nga mga weaknesses. Pero gusto ni Lord nga maning kamot ta. Ginawag ka ni Lord para mahimo kang gawas nun. Ang imo nga pamilya. Ang ara sa imo nga komunidad. Ay, pinay-pray nga maintindihan nato nga gitawag ta ni Lord. Kipilit ni Lord. Pero gusto sa Ginoo maning kamot ta. Sa paghimo sa kabubuton sa Ginoo. Do not sell the anointing for something that cannot satisfy your soul. Hindi daw ibaligya ang imo nga dihog sa mga butang hindi makatagbaw sa imo nga kalag. Ano ba nga mga butang? Damos ang butang. Pagkada, pwede pagpanginabuyan, pwede ka ng cellphone. No, kaning cellphone, gabi ang ano ba, hatak ba? Ang baka Lord, 10 minutes lang, Lord, ka nang pampatulog lang bang 10 minutes, so 1 hour. Hallelujah. Tama pa? No? Ang 1 hour na 2 hours. Ang 2 hours na 3 hours. Hasta nga lang patay aga na gabi, tulog na ta, kay klase pa, obra pa, no? Or negosyo pa. Ano ba ng mga butang? No? Ano ng mga butang nga nakapalayo sa aton? Sa aton nga relasyon sa Ginoo. No, next time, amo ni ako nga hagit, let us bring our Bible, let us bring our notebook, and let us bring our ballpen. Okay lang ba na? No, okay lang ba na? Mag-take note ta. Kaya hindi forever arak ko dari. Hindi forever mag-upod-upod ta. No, if you have your phone, pwede sa cellphone, mag-take note, pero mas maayo mong ara sa notebook, kaya ang cellphone kisama, delete, no? Okay lang ba na next time? No, pwede madula, no? Kaya may mga sugo si Lord. No. Nga wala nga tuman. Di alaw ni Lord nga madula ang mga cellphone. No? So next time, let's bring our, ano itong dalon? Pen. Bible, notebook, kag ballpen. Kaya mamakot ko sa mga sino may, anong dala? Bible or cellphone? Cellphone. No? So next time, let us bring our Bible and our notebook and ballpen. What is the anointing? Anointing is the physical act of pouring or rubbing sacred oil on a person or object. Please ko sa baso, ay example sa anointing. So, kana sa illustration, kanang lana. So before, pag ang isa ka tao gitawag sa Ginoo, ginadihugan siya. Ginabubuan siya sang oil. Asa nga ang oil mula kat sa nga itsura. No? Amo nang pamatuod nga gintawag siya ni Lord. Like Saul. Si Saul gi-anoint siya. Gidihugan siya ni prophet Samuel. Si David, gin-anoint man siya ni prophet Nathan. So this is an act in an outward symbol showing that God chooses, set apart, and empowers that person or thing for a holy and special purpose. Hambali mo katapad, gigahin ka na sa Diyos. Gigahin ka sa Diyos. Ibig sabihin, giset apart ka ni Lord. No? Giset apart ka sa Ginoo. From darkness to light. From bondage to freedom. From death to life. No? Gingahin ka sa Ginoo. Number 1, the anointing begins with God's word. Ano daw? Ang pagdihog nag-umpisa sa tawag sa Diyos. Sige, let's read the word of God. Next slide. Judges 13 verse 5. Sige, basahin natin. 1, 2, 3, go.
For the child shall be a Nazarene unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. So ano ang tawag ni Samson sa pagpagawas sa mga Israelites sa kamot sa mga Philistine? So ibig sabihin, ang Israelites people that time, ara sila sa kamot sa mga Filistihanon. So ang role ni Samson, ang tawag ni Samson, mahimong gawas nun ang mga Israelites. Mahimo sila nga gawas nun. Sa Ilonggo version, basahon naton. Sige, 1, 2, 3, go! Gani nagsiling liwat si Delilah kay Samson. Hasta subong ginainto mo lang gihapon ako. Ka ginabutigan. Sige na, sugiri ako kung paano ka maggapos. Nagsiling si Samson, kung higot mo ako, mo ang pito ka sa lapid sa akong buhok sa tiral, ang hugton sang palpal, mangin pareho na lang ang akong kusog sa iban nga mata. Nga aging flash ni siya nga verse. Remember, si Samson may tawag siya. Pero wala siya nakadiscern nga ikatatlo na nga beses, tama? Sa ikatatlo nga beses, deceive siya ni Delilah. Sa ikatatlo nga beses, wala siya nakakalupangod. Nga si Delilah galing, hindi galing tungkol ang iya nga paghigugma kay Samson. Same man sa ating nga pagrelasyon sa kay Lord. Kung tuod ang ating nga paghigugma, hindi kita maghimo sa mga butang nga makasakit sa kasing-kasing sa Ginoo. Hindi kita maghimo sa mga butang na kung sa diin, ang aton nga tawag, hindi naton matipikan. Remember, gindihugan ka na sa Diyos. Ang bali mo katapat, gindihugan ka na sa Diyos. Hindi huban ka na ng Diyos. Samson's life began with a divine purpose. Ano ganyan ang purpose ni Samson? Anong purpose niya? Mahimo ang gawas nun ang Israelites people. Mahimo sila nga gawas nun. Din galing nabihag ang mga Israelites sa Philistine people. Mga Philistine. That's why, di ba, until now, ano ang nagagira? Philistine kag Israel. Ang mga Filistihano kag mga Israelinhon. Kanya man, pili na katuig ang ilang away. No, generations after generation, even until now. Arat gyapon ang pakigera. Pero si Samson, may tawag siya. Same sa aton, gitawag ni Lord, gilawas ni Lord, tungkol kami arat sa purpose. Kambalin mo katapad, you have a purpose. You have a purpose. May anak ka sang purpose, may anak ka sang tumbong. Hindi lang kay, sige, mabuhi ko Lord sa kalibutan, makagraduate ko sa pag-eskwela, no, nahamot ko sa mga bata kagahapon, kagabi kay. Habang nagatulog kami, ay kung mag-grade 4 ka, mag-grade 5 na ko. Kung mag-high school ka, ay kung mag-grade 12 ka, mag-college na ko. Kung makagraduate ko sa college, mag-graduate pa lang ka. Kung magkamiga na ko, ay ikaw lang ka pamiga. Kung pakasal ka na ko, may miga ka na. Kung may bata na ko, ikaw, magpakasal ka na. Grabe, no? Mga bata ba? No? Nagas nila ang life cycle sa kalibutan. Apa na mga anak sa Ginoo, may aral kita sa tumong. Of course, maayo na makatapos kita. That is very good. Tama? Maayo na mga trabaho kita. Kaya man, kung wala kang kwarta, ay matay kaon. Tama? Wala kang panggasto. Wala kang bakal bugas. Very good yapon. Pero pag wala ka nakabalo sa imong nga tumong, ang kinabuhi routinary. Adlaw, mugta ka sa aga. Ngita ka pagkaon, digamo ka, kaon ka. Malibog ka naman, kapag ugto, digamo ka naman, kaon ka naman. Paggabi naman, digamo ka lang, kaon ka naman, next naman. Tama? Routinary ba? Ang cycle, no? Tutuyok lang. Pero kung nakabalo ka sa mga purpose, kinahatagan mo sa kabugaton ang imo nga mga inadlaw diri sa kalibutan. May nalipay ba sa imo nga kinabuhi? Karon? Nga buhi pa ka? O may nag-aampo na mamatay ka? May gabay pa, kaon sa Ginoo. No? Kaya batasan, hindi ka makaon sa Ginoo. Di ka sa duwa. No, may nalipay, may naging pasalamat. Salamat sa kinabuhi niya, no? Kay
na-believe ko, na-amaze ko, na-bless ko bilang isang kainahan, amahan, na-bless ko sa ilang ang kinabuhi? Or may nagaampo? Nakabalo ba ta karon sa aton nga purpose? Nakabalo ba ta karon sa aton nga tumong? Sa aton nga tawag? Bilang isa ka anak sa Dios. Si Samson ginpili sang ara pa siya sa tiyan sang iyang inahan. Kita ginpili sang wala pa natukod ang pundasyon sa kalibutan. So ano ang mas bukat? No? So wala pa natukod ang pundasyon sa kalibutan, ginpili ka na sang Diyos. He was not an accident. God had a mission for him. God also had a mission for you. So muna gahinulaw na, ano ba ang mission ko, Lord? No? Nakabalo na ba ta sa itong mission? No? God called us to share. Ang pamangkot kinaga-share ba kita? No? Ang pamangkot naghahagan ba kita sa panahon na mag-share? Mga kita kayo sa kaisog. At wala ang pinaka-the best na share, kaya mga gagmay nga bata. Kaya baka malalay ko lilipap, sige baka nakalilipap ka nun kay. Tama? Kung hindi mag-respond ang mga adult, may mga younger generation na nag-respond. But sad to say, kita nga mga adult, gusto ni Lord nga mag-respond kita. No, kaya nga man, nga kinahanglan ni Lord nga mag-respond kita. Kaya sa ato nga kinabuhi, daw mo kita connection. Daw mo kita kilala. May mga higala kita, may mga kapitbahay kita, may mga co-workers kita, may mga konegosyo kita, damo kita sa kilala. That's why ang gusto ni Lord, na himuon nato ang among nga tawag bilang isa ka anak sa Dios. Bilang isa ka anak sa Dios, may ara kita dapat nga tumanag kag himuon. Amo na ang pagsangyaw sa maayong balita. That's why giset apart ni Lord. Actually, grabe kabudlay ang pagiging isa ka Kristohano. At kung Christian lang sa pangalan lang, dali lang man. Kung Kristohanan ka ng may impact ba? Iba, kaya man, ginagisi ang imo kasing-kasing nga Lord, dahil mga kabataan ni Lord, makagraduate ni Lord. Maka-plus-star ni sila Lord. Nga hindi nila pagbasulon ang mga panahon or mga sitwasyon nga maabot sa ilang kinabuhi. Nakita may mga pagmahay man ta? Amen? May mga pagmahay man ta? Karoon nga ginarimahin ko, ano bang yung mga pagmahay? Nagmahay ko, kay isang time na nag-review ko, wala ko nag-review. No? Sige ko tanaw sa mga telenovela. That's why sa mga estudyante karon, season sa pag-eskwela, eskwela. Tama? Kay season sa minyo, pakasal. No? Season sa uyab-uyab, sige. No? Pero season karon sa pag-eskwela, eskwela. No? Kung gusto kang magkaroon sa kinabuhi nga, hayahay, tapos eskwela, tapos eskwela, take board exam, makapasa, apply. Diba? Trabaho. Kung may enjoy mo na yung mga pagkadalaga, pagkasoltero, hala, pangita. May masaward ka, di ba? Pangayo kang ikaw pagkatagan. Pangingita kang mga kaplag. Panokto kang ikaw pagkaabrihan. Pero kung di ka season karon, be faithful in your season. Para hindi kita magmahay. Kaya naman ang magmahay, arang sa ulihi. Tama ba? Tama? Nagmahay ba ka sa una? Ay, nagmahay kit ko. Di ka nagmahay. Ulihin na. Sayang, tani kong namati pa lang ko. Sayang, tani kong. Ato na tunay na kinabuhi ni Samson. Si Samson ay magmahay siya. That's why, sa pinaka-end sa iyang kinabuhi ng maya, Lord, kaisa lang. Ibalik ang ako nga kusog. Mapatay ko kaupo sa mga Pilistihanon. Sige lang, next week, magiging kita sa video nga tanawon. Nagmahay si Samson, yes, nagmahay siya. Kaya Ginoo mismo, naghalin, nagpalayo sa iya, nagbiyak sa iya. Bilang mga estudyante karon, natigbing hindi niyo hindi kang makamahay ba nga sayang? Hindi natin pagsayangon ang mga panahon. Naghihatag ni Lord sa aton.
1 Corinthians 12:4. Now there are diversities of gifts. Nagkalain-lain nga mga gasa, but the same Spirit. So even if you are good in giving, hatag. Di ba? Kung karon, for example, feeling mo, hindi gid ka mapuslan sa pagkanta. Ang imo nga pagkanta, ang imo nga tingog, hindi lang man na ginatanaw ni Lord, kabibagon ka nila, ano ka nila? Damo ka sang gasa igsuon. Aware ba kita, kadamo kita sang gasa? Meron kita sang gasa sa paglakad. Kung may gasa ka sa pag-encourage, hala, encourage. Kung may gasa ka sa paghatag, hala, hatag. Kung may gasa ka sa pagluto, luto. Kung may gasa ka sa pagtudlo, tudlo. Lain-lain ang mga gasa. That's why kahon, ask the Lord, ano ba ang gasa ko, Lord, pwede ko ma-offer sa imo? No, sa ano pa ko, high school pa ko, ang akong nga mindset, may mga question ko sa akong nga kaugalingon. Ang question ko, Lord, ano ang pulos ko sa simbahan? Kaya hindi ako mapuslan. Kaya naman, ako kinahimo simbahan, pongko, Tato kape, ano na? Pongko, pamate, pauli. Pongko, pamate, pauli. Ang ako nga mga pinsan, nagatudlo na, ako nga ate, nagateach na. Ako daw, wala ko sang gasa, naginatawag. Pero karon, grabe ang gihatag ni Lord ng gasa, sobra-sobra, no? Diba ka ba, Lord, sa iba naman, Lord, pwede? Right, hatag naman sa iba. Why? Because you desire. That's why, kung mag-desire ka gali, ihatag na sa Ginoo. What is the word of God says in Psalm 37:4? Take delight in the Lord, and He will grant the desires of your heart. So, kung nag-desire ka ba nga mapagamit ka kay Lord? Gabi no, high school ko sa to sa nag-desire ko, Lord, gamita ko, B. Saan na siya na-accomplish? Nag-graduate ako. 23 years old ko. No? From napungkot na ka, karoon nagatindog na. I believe ka mo man, one day. Sunod ka mo din ang magtindog. Amen ba na? Huwag mag-amen, no? Dapat kayo mag-amen, kaya basi ako, basi sunod si Mana, kung pawalikon ba, kung mag-amen ko ba? Ha? No? Dapat kayo mag-amen ba? Isang iyo lang ako. No? So, nagapong ko mo dyan. Nagapong ko, sumunod patindog na dali. Amen? No, Brad. No, hindi mag-amen ba, Lord? Dito ka bugat, Lord, dito ka buglay, Lord. But it started a desire. Amen. Hindi siya automatic. No? Kung nakadiin ko, ang gusto ko lang din, makashare. Makashare lang. Nag-start na lang sa basic. That's why, maging faithful kita sa atong nga general na tawag. Ano nga atong nga tawag? Share the gospel. Ang maging ang atong nga general na tawag. Kagdalaon ka ng Lord sa atong nga special calling. Some will call to become pastors. No? Evangelists, pastor, teachers, prophet, and apostle. Fivefold ministry. Mga special nga mga tawag. Ako sa diin, magamit ni Lord ang atong nga mga kalain-lain nga mga gasa. Mambali mo katapad, gasado ka. Ibig sabihin may mga gasa na kailangan pagawas. Kung may mga golden voice ka dira, no? Ipagamit na kay Lord ang imong mga golden voice. Kung may mga hiyas ka sa pagsahot, kala, o abre ang tambourine dancers. Huwag nagabase sa edad. No, baka natin may sakit ako ng tuhod, sakit ako balikawang. Huwag nagabase sa edad. No? Kung nanawin mo sa Facebook, may mga nanay. No? May mga nanay nga, hala, nagkasakot-sakot pa, di ba? May mga talay nga nagkatambor pa. No? Huwag nagabase sa edad. Kung doon ang feeling mo, gusto ko mag-drum sa mo doon. Exercise mo. Abre ang drum set. Brad. No? Kung gusto ka magtuon. Kaya nga, ang gusto ni Lord, yung gamiton tatanan. Nga ang kinahanglan natin magpagamit kay Lord. No? May sa isa ka vision. Ang may sa isa ka vision, yan kitaan niya, ang mga anghel, grabe ka busy. Pero may alas sa anghel, nga nagagambay lang, nagapungko lang. Namangkot siya nga, Lord, nagiban nga anghel, Lord, grabe ka busy, Lord. Ang anghel, galing nagahimo sa atong nga balay sa langit. Ang mga anghel. Kung ano galing ang atong nga nilihukan, or atong nga ginahimo dito sa kalibutan, ang manang pagtukod sa balay natin dito sa langit. For example, pwede ka present, okay. Isa ka pundasyon. Kahit isa ka tuwing present, way absent. Pundasyon, isa ka pundasyon. O next year naman, oy, may present, wala sa'yo absent, isa naman ka pundasyon. Ang iba na tinala, Lord nga, Lord, ang mga anghel nagapungko lang.
Kaya ang anak sa Ginoo ay na nagapagamit. Nagapungko laman during simba. Mga during simba, mamati, yung pungko. Pero ay nasang pagpagamit. Kung may mga gasa ka, hiyas ka, ipagamit na kay Lord. Wala sang gamay kagdakong kay Lord. Kag nakabalo si Lord, ano nang gasa kaginhatag niya sa inyo. That's why pag maghambal si Lord or may maghambal si Lord, sige ikaw magampo subong, di magbilibad. Kasi si Lord ang maghatag sa imo sang gahom na mahimo mo. I'm so blessed kay na-amaze ko. It's because ang tanan nga makit-an nga nato nag-start siya sa hindi makit-an amo nang pag-ampo. Amen? Even the worship team. No? Ano lang na, kumbaga, I believe, iba nila, doon na pilitan na lang ba? Okay, sige na lang kayo for the sake of ministry. Pero, glory to God, tungod kay, na in love sila kay, number one, in love sila kay Lord. Number two, nagkaroon na sila sa heart sa ministry. No? Karang mo doon mo sa, diri ka ha? O, diri ka. Okay, ikaw naman next. O, sige, ako mag-practice. Tapos ikaw dayon. No? Kaya kaaman. Gusto ni Lord nga may tanan na magtrabaho sa iya nga kingdom. O, sugod pa kita nga ang iban ka obra. O, for example, si Sakat, empleyado ta. Sugod pa ta nga ang ato nga kaupod, nagapungko lang, ikaw nagaparik-parik, parehas ka masuldo. Sugod ka mo hindi. Hindi. Sugod ka mo hindi. Hindi. O, ayun yung sweldo for 50, pero ikaw, grabe na rin kamot ka. Hindi ka late. Early ka para na rin ba? Why pala sa bibi, arak ka na. No? Yung kamot gid ka. Basta isa, magsulod din alas 11, alas 12, yung tapos na ang wali. Tapos mapunta sa langit, ano? Tapos, no? No, kamot ka, tapos, parehas ng gagawin palangit, ano yung nagpuka-puka ka naman lang? Diba? Unfair, tama ba? Amen. Si Lord, He is a just God. Hindi siya unfair. That's why, nagadepende sa atong nga lihok. Paano ang atong nga balay sa langit mapunda? The word of God says in John 14:1, do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in Jesus. For in my Father's house, there are so many mansions. Wag ito nga, in my Father's house, there are so many kubo. Hindi kubo ang atong isara dito, mansion. Kung may ka man rin nakaisa sang mansion, sige lang. Importante sa kaduha ang kinabuhi, maka-star kita sang mansion na gold. Amen. Amen? Gold na ha, gold. Kung di maka-gold ka lang sa imong nga ritos, 24 carats. kulitas, no? 24 carats in brad. Rilo. Pati ito, gold imo ginahigdaan, gold imo gitapakan, gold imo CR, tanan, gold. Maning kamot kita igsokon. Number 2, the anointing requires consecration. Ano yung consecration? Kanang gi-consecrate mo ba? Gibalaan mo ang imo nga tawag. What is Nazarite? A Nazarite in the Bible is an Israelite man or woman who voluntarily took a special vow. No, ano siya kay Lord na kanang nag-igsaad to dedicate and separate or consecrate. Diba kanang, for example, kanang juice, kalamansi juice. Paano siya i-consecrate? Diba i-separate ang liso. Diba? Pugaan mo siya. So, katong iyang ano mo, itong consecrated na to siya. Themselves completely to God. So, pwede siya mabasa sa number 6, 1 to 21. The three main role of the vow or pakigsaad. Number 1, no wine or grape products. Hindi kita mag-inom sa mga makahulubog do. Dati kay Samson, grabe ka strict. Wala sang wine, wala sang bino, kag mga grape juice. No cutting of the hair. That's why asa subukan mo ng pagtulunan sa mga Pentecostal. Di ba? Wala lagi na ito nilang mga buhok. No, grabe na kalaba. Amo nilang ang pagtulunan. No contact with the dead. Kung dati, makahiga pa sa patay, pagwaon ka. Dito ka na isagwa, 7 days. After 7 days, sulod ka, maligo ka, kag hinlo ka na. So may alam sa purification yung ginatawag. So karon ano ba yung mga tatlo sa karon nga generation? In this modern generation, ano na yung ginamin ni Lord sa no wine or grape products, no cutting of the hair, no contact with the dead. No wine or grape products, 2 Corinthians 5:17. Basahin natin, 1, 2, 3, go! Ang bisan sino
Nga ara kay Kristo, bag-o na nga tawo. Wala nang iya daan nga pagkatawo, kundi bag-o na siya. Lantawa imo katapad kung nabag-o na. No, lantawa? No, nabag-o na? New look. Kung dati puno sang kasubo, puno sang problema, ang mga wrinkles, ano na? Sabang, no? Kaya mga wrinkles. Hayag na, hayag. Kaya naman, kitugyan sa Ginoo ang tanan nga kabalaka. Amen? Kung dati, grabe, ang lantaw lang kay puros ubos ba, no? Puros lang dalom, di kayo makahangad sa langit. Grabe ang ginalukto nga problema. Pero karon nahimo na nga bag-o nga tao. Dako na ang aton nga pagsalig sa Ginoo. Amen? Kung dati puno kita sa hatred, no? Puno kita sa kanang kasakit, kadumot. Pero karon puno na kita sa gugma, pagigugma. So, dahil mga kabataan, mga anak, kami mga ginikanan pa. Taas kamot. No? Mga anak, kami may mga ginikanan pa. Taas kamot. Praise God. Kung subong, arak pa yung mga ginikanan, buhit pa sila, hatagi sila sa panahon. Habang may buhay pa sila. Why? Mabot ang puto sa kinabuhi ko ako sa ni Lord. Dati mabatian ko lang ni. But this is the true reality. Amo rin tuod nga relasyon sa kinabuhi. Maabot ang punto sa kinabuhi nga wala lang kita sa ginikanan. Pero ang pamangkot, first lang kwaon sa Ginoo, na-reconcile ba nga ako niya kasing-kasing sa ila? Bilang isa ka anak! Siguro kung ano ka na ba? Hindi. No? Dahil mo ka nakabtangan. Pero ang pamangkot, tuod-tuod mo na ba ng pasaylo ang imo ginikanan? Kung tuod-tuod ka na higog mo sa imo ginikanan, i-share si Jesus sa ila. I-share si Jesus. Kaya naman, hindi kita manuluwas. Apan si Lord, siya ang manuluwas. Bago na ta. Kung dati, mahuyak ta. No? Pero subong, hindi na kita mahuyak. Mag-share. Kaya nga man, ara si Jesus sa atin nga, kasing. No? Ara si Jesus. That's why may mga gasa nga gina-abrian ni Lord sa ato. Kung dati hindi kita kabalo mag-say sorry, karang sorry nga word, pila ka letter? S-O-R-R-Y. 5 letters. Pero grabe ka, bugat ihambal kung ay kita na anan. Sa pride. Dahil sa pride. Kasi na ka pa mag-sorry kung ara na sa lungon? Sorry pa! Sorry ma! Why na uli na tanan? Mga kabataan, samtang buhi pa inyong ginikanan, ipakita ang tuwag nga gusto. Nga halin sa Ginoo. No, bago ka na nga tawo. No, hindi na ikaw ang namakitaan, apan si Lord na. Ano yung kinaiya sa Ginoo? Mahigog? Maon. Ano pagid? Mahina? Tagon. Malo? Loyon. Puno sa grasya. Amo nang kinaiya sa Ginoo. That's why kita mag-duplicate kita sa kinaiya ni Lord. Kay si Lord mahigugmaon, mahigugma kita sa mga tao nga nakasakit sa ato. Kay si Lord may natagon, maghatag kita sa itong panahon, we give our giving, we give our tithes, no? Nag-commit kita sa itong master stable, kaya kita mahinatagon. Kaya ginawa na itong mahinatagon man. Kag mahimo kita nga, maluluyon. Akong may mga salaman, may nakasala sa aton nga patawaron. No cutting of the hair. 1 Peter 1:15. Basahon natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Balaan ng Diyos nga nagtawag sa inyo, gani dapat magpakabalaan man kamo sa tanan ninyo nga ginahimo. Ano daw? Magpakabalaan. Why? Because our God is holy. Our God, balaan siya, kita dapat magkinabuhi man nga balaan. Kaya ang kwaon ni Lord one day, wala sing kunot, buling ni mancha. Kung makasala man ta, automatic mga pasaylo. Nagtaas ako na tingog, may kapasaylo. Nakasakit ta, may kapasaylo. O hindi kayo dati tipuro nanay, sige lang, after 1 month, may pasaylo sa iya kay 1 month nga ano sa iya. No? 1 month nga, ano ba, kanang, atong na grace period.
No, 1 month na grace period. No, pero gusto ni Lord nga kung nasakitan man ta or may mga butang man nga nalain ka, mangayo kita sang pasaylo. Okay, number 3. Kinahangyo ka mga young teens, balik ka mo diri sa sulod. Mga young teens, balik ka mo diri sa sulod. The 3 main rules of the vow: no contact with the dead. Basahan natin Ephesians chapter 2, verse 1 to 4. Okay, verse 1. Patay ka mo sang una sa panulok sang Dios. Tungod sa inyo paglapas kag mga sala. Ano ta? We are dead. Buhi kita physically, apan patay kita spiritually. Tungod sa aton nga mga sala kag kalapasan. Verse 2. Ginsunod ninyo ang malain nga pagginawi sa mga tao sang kalibutan. Sang una, sakop kamo ni Satanas. Ang kita. Nga amo ang hari sa mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kag siya man ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga wala nagatuman sa Dios. So kung kita galing, wala nagatuman sa kay Lord, anak kita ni Satanas. Kung kita galing, wala nagdawat kay Lord, anak kita ni Satanas. Dalawa lang ato nga master. Dalawa lang ato nga Lord. Either si Lord Jesus or ang enemy itself. So sino subong ato nga ginatuman Lord. sa ato nga pagkinabig. Glory to God, si Lord. Verse 3. Sige, basahin natin. Sang una, pareho man kita sa ila. Nagkabuhi kita, sunugit lang sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. For example, aking ko. Ay, aking ko, subong. Subong, kusinsya ka na, no? Patay na aking ko kanina ba? Patay na sobraan gito ba? Doon na si Piat gito ka aking ba? Diba? Araw na si Holy Spirit nga nagdominar, nag-take control. Verse, ang handom sang aton hunahuna kag sang aton lawas amo lang ang aton ginsunod. Ang gusto sang mind naton, ang gusto sang kamot naton, ang gusto sang lawas naton amo ang aton ginasunod. So it is self-will versus God's will. For example, sa aton kagalingon, hindi kita naton gusto magpasaylo kung pwede pa lang. Kay grabe gid kasakit ang iyang ginhimo. Hindi gid malimtan. Hindi mabayaran sang salampi ang iyang ginhimo. Pero napuno sa Ginoo, forgive. Because your Father in heaven forgives you. Pasaylo. Pasaylo ang daw nakapasakit sa imong aron, pasayloon ka sa Ginoo. Kaya kung hindi ka magpasaylo, hindi ka man pasayloon sa Ginoo. Ano ang masakit? Kung ginhimo sa imo o ginhimo kay Jesus? Ba? Masakit to kay Jesus, ginpatay siya mismo. Pero ang abal niya, at the cross, on the Calvary, ang abal niya, Lord, pasayloan sila. Kaya wala sila nakabalo sa ilang ginhimo. So, kanang mga tao nga wala nakabalo sa ilang ginhimo, nakapasakit sa imo, tungod kay wala sila sa Ginoo. So, iban, Christian man, nakapasakit sa imo, tungod kay tao sila. Makasala. Parehas man sa aton. Di ba kita makapasakit pag ganita? Tama ba? Kita, bilang isa kang ginikanan, makapasakit ka sa imong anak. Bilang isa ka anak, makapasakit ka sa imong ginikanan. That's why gusto ni Lord maliwat ta sa iya nga mapinasay loob. Our God, He is very merciful nga magpasaylo. Kaupod man kung tani kita sa ila tanan nga dapit silutan. Pero verse 4, sabay-sabay ta. No, grabe siya ka nindot ng verse. Verse 4. Sabay-sabay 1 2 3 go. Pero maluluyon gid ang Dios kag dako ang iyang paghigugma. Hambali mo katapat, higugma ka sa Dios. Higugma ka sa Diyos. No, grabe ang paghigugma sa aton kay ngaman. Supposed to be pa impyerno kita. Pero din pasaylo ta ni Lord. Karon, si Lord gusto niya nga makaupod niya kita sa kinabuhi nga wala sing katapusan dito sa langit. His hair was a visible sign of his consecration to God. So iya gan nga pag-consecrate sa Ginoo mo tong iyang buhok nga naglaba nga wala iyutan. Pero amo po tong dahilan nga nadula ang iya nga libo. No, nadula ang iya nga ang iya nga kusog. No? Judges 13:7.
For the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. The principle is important. You cannot separate God's calling from a life surrendered to God. So ano ang gusto ni Lord sa atin? Surrender. Damo ta weakness. Damo ta sala. Di ko magpaka arong ino, dili nga limpyo ko, maayo ko. No, even ako I have struggles. I have battles. Battles sa una-una. O battles sa finances, may harap ba? Amen. Amen. Wala. Glory to God sa mga battles sa finances to. Grabe ligro ang panalangin sa Ginoo ba? No? Battles sa family, problems. Amen. Talanta, may ginagian ta. That's why we need God more into our life. We need to surrender more to God. Because apart from the Lord, we can do nothing. Kung wala ang ginuigsoon, wala kita sa nga mahimo. That's why we need God. Kaagibat sa atong nga calling, surrender. If you are called to be that somebody one day, then surrender. Tugyan sa Ginoo. People want anointing. Damos ang tao gusto sa anointing, but not consecration. Hindi gusto magpahinlo. Hindi gusto mag-separate. Ano ba sa word of God in Romans 12? Do not copy the behavior of this world. Kung kalibutan sa mong selfish, di ba? Iya. Diba, damo sa mong patsanay, mga magutod, tungod sa lupa. Kaning lupa, no? Misteryoso, di ba? Tungod kay ang dugo, ara sa lupa. Si Cain, si Abel. Ipatay ni Cain si Abel. Ang lupa, hindi gusto magdawat sa dugo kay balaan ang lupa. Pero karon nga nahimong tinunglo ang lupa, kay damo na sang dugo nga agas o nagadanak sa lupa. That's why, pati karon until today, ang mga mag-udod mismo patsanay tungod sa lupa. Tungod sa kwarta, nga pati sa kwarta, grabe ang stronghold sa kwarta. Grabe ang spirit behind sa kwarta. They want platform but not prayer room. Damo sa mga power nga mga picture, no? Tagan, tumba tanan. No? Powerful ba? Pero wala sang ampo. They want the microphone but not the cross. No? Gusto mag-wait sa microphone pero hindi gusto magpasan. Actually, biyan sa kalagad sa Ginoo damo kapasanon. Sometimes even hindi mo problema, pasanon mo pa. Problema sa imong mga kaupod sa iglesia, pasanon mo pa. No? Problema sa imong kilala, pasanon mo pa. Kaya naman, hindi tagaan kay Lord sa hard to carry. The Word of God says, carry each other burden. Ano pa? They want God's power but not God's holiness. Gusto makabuhi patay, pero wala sang paghinlo or pagbalaan. But the Bible says, in 2 Timothy 2 verse 21, sige basahin natin. If a man, therefore, purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. Mahimo ka nga panudlanan. Ang isa ka host, di ba may alas ang gripo, tama? Ginagamitan na siya sa host sometimes para pangdilig, di ba? Pero pag ang isa ka host, barado, maayo ba ang iyang tubig sa punta? Di ba, hindi? Kita ng host. Kanang gripo si Lord na siya ang source sa strength, siya ang source sa love, siya ang source sa joy, siya ang source sa tanan. Blessing, ang best word of God, treasures are mine, rupees are mine, heaven and earth are mine. Siya ang nag-iya sa tanan. Pero kita ang host, kita ang manuglanan. Paano maabot ang word of God sa iban? Pinangagi sa aton. That's why kung barado kita, wala kita nakapasaylo pa, amo na nga hindi kita makashare sa iban. Ano share natin? Ay ako? Dugay lang ko ka palagi Lord, pero huwag ko ka pasaylo sa kagilikanan. Nagadumot, gapon ko sa subok, pwede ba na? No. Kung tuod-tuod na transform kita, kabalo kita magpasaylo. Kabalo kita magpaubos. Kabalo kita magpailog. Tungod kita transform kita. Kita ang host. Agianan kita para maabot man ang tawag sa iban through sa atin. Nahimo ka nga vessel, panudlan na.
Abali mo katapad, ikaw isa ka paludlanan. Ikaw, If we want to be useful to God, we must take holiness seriously. Pagkabala. Kinahanglan nga ka ng seryoso kita. So tawag nga pagkabala. No, sa laylain nga pamaagi. That's why may atay kita sa struggle ng ginagian. Kaya ginagusto ni Lord na mahimo kita nga bala. Una-una, kasing-kasing. At nga maginahimo, mahimo nga balaan at ubangan sa Ginoo. Number 3, Samson keep playing with what God told him to protect. So ano ba ang ginakaibgan ni Samson? Mga babae. Suppose, may dapat protektahan niyang iyang tawag. That's why ganyan dapat, hindi siya makig ka ng halubilo sa iban, ng mga banay. Actually, si Delilah, he is a Philistine. Ako sa diin, si Samson, mahimo siyang i-rescue niya ang mga Israelites halin sa Philistine. Pero ang iyang gihigugma, Philistihanon. Nga dapat niya protektahan ang iyang tawag, pero na-in love siya. Sometimes, same man sa aton. Kabalo kita may tawag na, pero may love ta sa world. Tama ba na? May love ta sa cellphone. May love ta sa reels. No, may love ta sa kanang sa Gcash yung mga kasino-kasino. Ano na? Nangamampang? Scatter. May love ta sa luto. Kay basi pa lang, madaugta. 1 million dayon, milyonaryo na ta. Tama? No? May love ta sa mga kanang tsamba-tsamba. No? Or kanang mga hula-hula. No? Dapat ta sa inaban. No? May love ta sa tao nga dapat hindi pa subong. No? Kaya gusto ka kasing-kasing. Always nag-aspikintang. Siya na ba? No? Always nag-aspikintang pa, Lord, siya na ba, Lord. siya ba? No? Galing kayo siya ang dahilan nga madulang ang mga calling. Actually, kaning mga lalaki, grabe ka maluyon. Mga babae. No? Mga babae, say amen sa mga young teens or young people. Amen, mga young people? Hindi mga young people, subong? Babae, mga young girls. Amen, matadara. Kabalo ba ka mo? Pag ang babae mag-intervene sa tawag sa lalaki, ang babae ang dako ang consequences. That's why, ang babae, ang role sa babae is maghulat. Na ang mga lalaki, maabot sila sa ilang tawag. Kaya ang mga lalaki, may tawag na sila. Diba? They are the head of the family, boys. Boys, na. Even ako, noon ako nag-pray ko nga may lalaki magbarog diri. Even ba ito mga lalaki, mga papa? Mga papa. Amen na, brad. No, mga papa sa likod. No, mga boys, no? That is my desire naman. Father, they are the head of the family. Nga, grabe ang kawat sa mga lalaki. Diba, mga ilang lalaki, pero dito magpadayon. Kaya naman, pag ang isang lalaki magbarog sa iyang tawag, grabe ang himuon sa Ginoo. Nga aging tempt ni Delilah si Samson, kaya grabe ang tawag ni Samson. Ang babae, temptasyon. No? Ang mga babae ang palayo sa tawag sa mga lalaki. Ang nahimong babag sa tawag sa mga lalaki. So gusto sa Ginoo ng mga babae, no? Iano ang imong kasing-kasing. Na hindi pwede sang siya na ba. No? Kinahanglan, concern man ka sa tawag sa lalaki. Why? Ano ang rules ng babae? Tukmo doon ang mga lalaki sa ilang tawag. Mga wife, mga mama, tukmo da ang inyong bana sa ilang tawag. Ang mama ko nakabalo baka sa tawag sa imong bana. Or baka ikaw pa nagababag sa tawag sa imong bana. Ay, di ka naman pastor. Kabukat ka mapastor ka. Kabudlay kita na nakatawag. Ayaw nga, pastor. Diba? Pastor. Hindi lang kami pastor. Asawa, di ba? Pastora din asawa eh. Samson repeatedly compromised. Balik-balik ang pag-compromise ni Samson. The danger was not single decision. The danger was a pattern of compromise. Sin rarely announces, I am here to destroy your calling. So makaguba sa tawag sa isa ka tao, sala. If we remember the story of Balaam and Balak, actually every time nga i-cursed ni Balaam ang Israelites, blessing ang gawas. Pero sad ang time na nag-take effect or nagkaroon sang
Naugot si Lord, naakig si Lord. Sa time na nakikilawas na ang mga Israelites sa iba nga tribes. Pag may mga immorality na. So ano maka-destroy sa aton nga tawag? Sala. Boys, i-preserve din yung inyong tawag. Mga young men, mga papa, may ara ka mo sang tawag. Kaya nga mandamo sa next generation na paabot. And I hope and I pray nga makapture natin ba ang heartbeat sa Ginoo. Nga Lord, amo gali ng imo nga tawag. Lord, nga anahimo ko nga maayo nga papa karon. Nga anahimo ko nga maayo nga lalaki karon. Or nahimo ko nga responsable nga papa. Responsable nga kuya. Responsable nga lalaki. Kaya ako galing ako nga tawag. Yes. But every compromise weakens our sensitivity to God. So every time galing na mag-compromise kita, hindi na nato nabatian ang tingog sa Ginoo. James 1:14-15, but every man is tempted. Ang matag lalaki kinatempt sa mga sino tempt sa lalaki? Kapwa yung lalaki? No? Sometimes kapwa lalaki, no? Pero ang temptation di babae. No? Balik sa itong babae. At sa mga babae, hindi kita maguna-una. No? Balik pa dapat babae, hindi ka maguna-una. Hindi ka maguna-una. Hulata ang lalaki. No? Nga makig. Kanang himuon niya ang tanan para makamit niya lang ang matamis mong oo. Why? Because in the Bible, balik ka sa Bible, ang nag-pursue lalaki, hindi babae. Kumara ka na sang lalaki ha, boys. Hindi lang kay arat pa ka mo sa balay sang inyong ginikanan, mag-pursue na ka mo. Meron ka na lupa, meron ka na balay, stable ka na, di pala balakat, pakasli. No, di makagin sa iya, pakasli. Pero ang budlay kung may bugas ka mo da, no? May mantika, dara, may asin, manang budlay. That's why ginabalik ka ni Lord sa Bible. Sakit ni siya, yes. Pero amo rin gusto ni Lord, nga ma-learn natin. Nga hindi ka mahimong pabigat sa itong mga ginikanan. Kung magkaroon man kita sa pamilya sa mga. Kag hindi kita madula sa itong nga tawag. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed than we last hath conceived. It brings forth sin. Si Samson, nga ang iyang matagin lukip. Tungkol kaya amo ni makasala. Amo ni makakita. Uy, siksi to Uy, nag-smile ang babae sa akon. With a killer smile. Na-in love si Samson sa smile ni Delilah. No? Pamilok pa, ano pa lang ba? Kanang, ano pa lang mata ba? Blink pa lang ang mata na, in love niya si Samson ba? Ang beautiful eyes to si Delilah, in love niya si Samson. No? That's why mata. Kaya wala na nakitaan ni Samson ano ang iya matawa. Wala na nakitaan ang vision niya pagkita ni Lord sa iya. Kinkuha ang iya mata. Samson's downfall teaches us the private compromise eventually produces public consequences. Number 4, Delilah wanted Samson's secret, but Samson had already lost his discernment. Ang pila gani siya ginhambala ni Delilah? Kapila? Katatlo. Nga wala niya na tumbas nakuha ang strength ni Samson. But sa ika-4, nataon na ito na nila katatlo, ka-4 niya ginambal. Sa ika-4, gihambal niya tungod kay ang babae. Balik-balik. Nadalas siya sa sa adlaw sige lang ka. nakalimutan niya si Putak, Lord. putak, putak, putak. Nagpalit niya. So, ang guys, babae, no? Putak, 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 no? Ano ba na, mga babae, no? Hindi niya na-rebuke. No? Siyempre, in Jesus' name, why siya natudluan? No? Nagpalit niya. Natak-an siya. Natak-an siya, sige, balik istorya. Tama ba, mga boys, pag balik istorya, matak-an ka mo? Gahod. No? Magahod, no? That's why, iba dami nag-walk out. Oo, No? tukuran. Nag-walk out ang mga lalaki. No? No? Ang sala sa nagligad niya si Mana, balik naman subong. Kasi kung hindi ka, Nagligad niya pula, nagduman, balik naman subong. No? Ay ang babae, ano gina?
meron siya sa mga mood swing, no? Pero as a man, bilang isa ka anak sa Ginoo, tunan naton ang ginahimo sang yawa sa tunga kinabuhi. Di kita ginaatake. No, actually pag-aralan natin. No, kung ano ang mga butangan, feeling mo patay nakasala gid ko. Awar man ta. Patay, Lord, 2 hours na Lord. Bugtaw pa ko Lord, ibig sa tulog na ko Lord, patay nga reels ni. No, awar man ta, tama? Lord, sorry Lord, sorry tayo Lord, sorry gid Lord. Pagka next day, Lord, sorry naman Lord. Ulaw naman ko Lord. Balik-balik na. Nadula ang discernment. That's why tunaan natin. Pag anong imo na completely surrender to the Lord. Kabalo ko hindi dali. May struggle. Ama? Ni dali Lord. Would like it siya surrender Lord. Surrender. Amen sa word of God, nothing is too hard. Nothing is too hard nor difficult in the Lord. Surrender. Kung gusto lang ni Lord, i-surrender natin. In Judges 16, Delilah repeatedly asked Samson where his strength come from. He knew she was trying to discover the secret of his strength. Yet Samson continued to play with the danger. Finally, he revealed his. Grabe no? Si Samson, grabe kakusgan. Pero hindi niya gid makaya ang sulod sa iya nga kasing-kasing. No? Ang heartbeat niya gid kay Delilah, no? Malugulong na mo niyang heartbeat, no? Hindi na siya makakain pag wala si Delilah. Hindi na siya makatulog kung hindi katapos si Delilah. Na in love na siya kay Delilah more than sa kay Lord. Nalimtan niya ang iyang tawa. Judges 16:17, he told her all his heart. Iambal niya kay Delilah. And Delilah caused his hair to be cut. Judges 16:20, then he called Samson. The Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had gibiyaan na siya sa Ginoo. He did not know this may be one of the saddest statements in Samson's story. He did not know that the Lord had departed from him. Wala niya na malayan nga wala nagali ang Ginoo nagupod siya. Samson had became so comfortable with compromise that he did not recognize how far he had fallen. That is a serious warning for us. The greatest danger is not simply losing God's blessing. May panalangin, the greatest danger is losing God's presence and not realizing. Nakanang Lord, mas kanan mo ka paling kamot. Lord, in ka na Lord man. No? Where are you, God? No? Si Lord, magkabado na pa sa aton. Palayo si Lord. Tungkol gini niya makaya ang sala. But when we acknowledge the Lord, balik ta. Sige na may mga, ang part 2 ni next Lord's Day. Mali mo katapad, di ka mag-absent next week. No? Kaya may part 2 pa next. Magkalaaw naton si Samson nag-ask siya kay Lord, Lord, one more time. In my last breath, Lord, himua nga mahimo ko ang akon nga purpose. Ano yung purpose ni Samson? Pagpagawa sa mga Israelita, sa mga Filistino. And katong time, sa isa ka, sorry ko na lang para may idea kita, meron sa isang fiesta or celebration. Doon isa ka, ano ba, for example ka na, nakalakad mo sa cultural gym, sa Marble, doon mo sila celebrate. Ang natabo, ginkuha ni Samson ang dalawa ka pundasyon. Ginano niya, ginbacklit niya. So pagpatumbas ang dalawa ka pundasyon, natumba ka na. Thousands of people died. So nahimo ang natabo, ang purpose ni Lord, pero napatay siya. So yung pinay-pray, hindi maabot ang punto, mapatay kita spiritually. Naglabat ma-realize na Lord, amo galing niya ginapahimo mo sa akin. Or physically. Pag ma-recognize natin, nga dako galing ang aton na. Ginhangyo ko ang tanan sa pagtindog. As we close our eyes, have the heart-to-heart talk with the Lord.
Ipiyong imo nga mga mata. Nakabalo si Lord sa imo nga weaknesses. Nakabalo si Lord kung ano ang imo nga struggle lately. God knows. Siguro ang imo katapat wala nakabalo pero nakabalo si Lord. Karon gusto ni Lord maging honest kita. And God wants us having the heart surrender. Lord Jesus, Lord, ari ang amon nga mga kasing-kasing, Lord. Pasaylo kami, Lord. Kung may mga butang man kami nga nahimo sa mga tubangan nga wala ka nalipay. Karon ginahangyo ka ang tanan, abrihan ang imo nga baba. Kumpisa ta kay Lord. Ihambal ta kay Lord kung ano ang mga nahimo natin nga sala nga wala siya nalipay. Lord, pasaylo kami kung nakakompromise kami, Lord. Pinaagi, Lord God, sa mga TikTok. Pinaagi, Lord, sa mga reels. Addiction sa cellphone. Nga halos hindi na kami makabasa sa Bible. Nga halos hindi na kami maka-journal sa among devotional. Halos hindi na kami makaampo, Lord. Halos hindi na mo nabatian, O God, ang imo nga tawag, O God. Ang imong heartbeat, Lord. That you are hunger and thirst for the soul, O God. Sa mga kalag, Lord. Sa mga tao na dula, Lord. Gihuhaw, kagigutom ka, Lord. Abri ang imo nga mga baba. Itugyan sa Ginoo, ano man ang imo nga mga weaknesses. Ano man ang imo nga mga struggle. Lord, pasayloa kami. Sa tuwad ng Lord, hindi kami tapos kag-angayin sa imo nga tawag. Amon nga ginapaubos, Lord, ang amon nga mga kaugalingon. Kaya kung wala ka, Lord, wala kami sing sarang nga maghim. Ning kinabuhi, Lord, imo ni Lord. I-surrender sa Ginoo ang imo nga kinabuhi. Nagahulat si Lord nga imo nga ipagamit sa Ginoo ang imo nga kinabuhi. Hindi rason igsuon nga nabisi ka sa pagtrabaho, nabisi ka sa pagnegosyo, nabisi ka sa inyo nga panimalay, nabisi ka sa imo nga mga kabataan, nga hindi na ta magpagamit kay Lord. Nga hindi na tayo maglakat sa mga buluhaton sa Ginoo. Even hindi na tayo makaampo. Holy Spirit, speak to them. Istoryahan, Lord, ang matag kasing-kasing. May you directly, Lord, speak to their heart. How important to go with prayer. Lord, ang imo ang kasing-kasing, Lord. Nagatinguha, Lord, ng mga care group. Nagatinguha nga mga LG, mga simba, Lord. Because this is your heartbeat, O God. As a church, Lord, kami binaisan ni mo katapno, Diyos. Let it be, Lord, na kung ano man, Lord, ang imo ginhimo sometimes nga aral ka diri sa kalibutan, mahimo man namon, Lord. Hatagi kami, O Diyos, sa kaisog, sa pagsangyaw sa imong maayo nga balita. Hatagi kami sa kaisog, Lord, nga mubarog, O God, sa imo nga tawag, O God. Sa imo nga katuyuan sa among nga kinabuhi. Kung kami lang, Lord, wala kami sing sarang nga maghimo. We are so weak. Abri ang imo kasing-kasing sa Ginoo igsoon. Abri ang imo nga mga baba. Tuaw sa Ginoo, Lord. Kung ako lang, Lord, weak ko, Lord. Kung ako lang, Lord, gusto ko na mag-untat, Lord. Kung ako lang, Lord, hindi ko gusto magpadayon, Lord.
Matod pa sa pulong sa Ginoo. Hibii ang imo nga kaugalingon. Ang imo nga mga next generation. Nga nagapadayon ta. Tugod kay may araw sa nagasunod. May mga kabataan nga ginahanglan nga maabot man sila sa ilang atawag. Hindi masaya ang ilang kinabuhi. Hindi yawa ang magdominar sa ilang kinabuhi. Hindi sila magmahay sa ilang mga desisyon. Karon bilang isa ka parents, batia ang kasik-kasik sa Ginoo. Lord, awaken the heart of the parents, Lord. Na mabati nila, Lord, ang imo ang kasik-kasik, O Diyos. Kasik-kasik nga mahigugmaon, Lord. Mahigugmaon sa mga tao, Lord, nga ara sa kangit-ngit. Gusto mo, Lord, na sila, Lord God, makalakat sa kahayag. Kasing-kasing, Lord. Nga magkitaan nila, Lord, ang mga tao nga nanginahanglan spiritually. Open the hearts of your people, O God. Hear our broken hearts, Lord. Lord, buak ang amon nga kasing-kasing, Lord. Buka, Lord, ang amon nga kasing-kasing, Lord. Parehas ang time, O God, nga nagpalansang ka sa cross, Lord. We need you, Jesus. Every time, Lord, nga muluha, Lord, ang amon nga mga mata, Lord God. Every time, Lord, nga muluha, Lord, ang amon nga mga mata, Lord. Every time, Lord, na may ginaagian kami nga problema, Lord. We surrender it to you, God. Every time, Lord, nagduwa-duwa kami sa imo nga tawag sa amon, Lord. We surrender it to you. Holy Spirit, come and move. Captivate every heart, O God. Labi na, Lord, sa mga Papa, Lord, karon nga arat na rin. Even sa mga young men, Lord, nga arat karon na rin, Lord God. Lord, ilang ang may tinihan at ilang ang tawag. Damo sa mga kabataan karon, Lord, nga wala si Papa. Wala na feel ang pagigugma sa isang kapapa. Ipabati sa ila, Lord, ang imo ang pagigugma. Ang Father's love. Even sa mga parents karon, Lord, open their heart. Even, O God, sa mga kultural, Lord, na wala pa naka-divine encounter. Silyuhin sila sa imo nga hamiling na dugo, nga ilang ang mahimamat na Diyos. Ilang ang ma-encounter, Lord. Sa amon nga pagtaas, sa amon nga mga kamot, Lord. Pwede ba din taas ng mga kamot? Lord, this is not just from surrender. Hindi namon kaya, Lord, ang mga butang kung wala ka. Hindi namon kaya, Lord, ang mga temptation kung wala ka. Hindi namon kaya, Lord, ang mga problema kung wala ka. Hindi namon kaya, Lord, ang mga kalistanan kung wala ka.
kinabuhi kung wala ka. But we believe that you are the God who is in control. Like Samson, Lord. Lord, kumpaan mo naman kami, Lord. For the last time, O God, gamitan kami, Lord. Sa mga pipila ka adlaw, pila ka simana, pila ka bulan, pila ka tuig sa kamang kinabuhi, gamitan kami, Lord. Use us mightily for your glory and for your honor. Use us, Jesus. Use us, Lord. Use us. Sa patagkasing-kasing, Lord God, hindi na mo ni baligyan, Lord, ang amon nga timo. Hindi na mo ni pagpalit, Lord, ang amon nga tawag sa mga butang kalibutan ng Diyos. Hindi na mo ni pagpalit sa kabisyon, sa kabigatuhon, sa mga problema, sa mga sitwasyon sa kinabuhi. Rather, we will stand on our post. Uparog kami, Lord, sa imong tawag. Himuon naman, Lord, ang imong purpose. Naginhatag sa amon, Lord. Ari, Lord, abukang naman ng kasing-kasing for the next generation. Karoon kung isa mga kakapaba, may mga kabataan ka pa, pray for them. Pray for them. Lola ka, pray for your apo. Name them one by one. May mga anak ka, pray. Yan po sila. May mga manghod ka, pray. Pray for them. Open your mouth, begin to pray. Begin to pray. Lord, himuan, Lord, ka mahimong buka ang aming kasing-kasing for the next generation. Kung ano man, Lord, ang mga failures naman na nahimo, Lord, hindi na nila mahimo. Ano man, Lord, ang mga immorality na nakumit na mo, Lord, hindi nila makumit, O God. Ano man, Lord, ang brokenness, Lord, kina-experience naman, Lord. Hindi na nila ma-experience, Lord. Parents, pray! Iampon imo nga mga anak, they need your prayer. Kinahanglan nila ang imo nga mga pag-ampo. Ano man, Lord, ang mga pain nga ako na-experience or ako na-experience, Lord. Sa time nga wala ka, Lord, hindi nila ma-experience kung kaya aral sila sa imo nga tila. This is the prayer of our heart. Sa iyong presensya, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basa. Sa iyong presensya, We humbly come before your throne, O God, because you are above. You are our living God. You are the King of Kings and the Lord of Lords of our life. You are the Alpha and the Omega. You are the beginning and the end. You are the one who is and is to come. Your reign, your kingdom will reign forever and ever. Jesus be enthroned over our life. Kami
kami, Lord, ang imo katawhan. Nga imo aging pili, nga imo aging tawag. Lord, di kami perfecto. Damo kami Lord sa mga pakyasan. Damo kami sa mga salangan na himo sa imong atubangan. Damo kami sa kalampasan. Damo kami sa kakulangon bilang isa ka anak, Lord. Pero karon o God, sa pagtaas ang among nga mga kamot, nagapangayo kami sa pagpasaylo. Pasayloa kami, O Diyos. Sa matag sala nga among ginahimo nga wala ka nalimbay. Pasayloa kami, O Diyos, sa matag kalampasan nga among ginahimo nga wala ka nalimbay. Karon Lord, hiluwi kami pinaagi sa imo nga hamili nga dugo. Giyahi kami, tultuli kami sa tamang adalan. And Lord, as we lift our hands to you, God, this is a gesture of victory. Hindi kami mahimong malinaugon tungkol sa among nga puso. Apan mahimong kami malinaugon kay may ara kami sang Ginoo, sang Papa sa langit nga malinaugon. Sa iyong presensya, itataas ang aking And Lord, we lift you as our Jehovah Nissi, our banner and victory. We lift you as our Jehovah Jireh, our great provider. Ikaw ang magatagpo, Lord, sa tanan namon nga panginahanglan. Material, pinansyal, spiritual, physical, imong tagbuon o Diyos. And we lift you as our Jehovah Rapha, our great healer. Ikaw mag-aayo, Lord, patag sabat sa aming kasing-kasing. Every broken relationship, there will be reconciliation after reconciliation. Restoration after restoration, O God. Even sa pamilya, Lord, nagpingkil-pingkil. Naglainay sa buod. Salamat, Lord, na magibabaw ang paghigugma dira sa imo. Busa, Lord, kami nga imo katawan, Lord. Ginabalik namon ang tanan dungog, himaya, pagpasalamat dira lamang kanimo, Dios. Even sa amon nga pagkanta, Lord, we give you back all the glory, all the praises, all the adoration, and all the thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. Let us enjoy the presence of the Lord. As the direction of the Lord, for a moment, can we kneel down in the presence of God? Lord, thanks so much just for a moment. Even the worship team, the guitarist, the worship leader, just bow down. At our worship to you, Lord God, be a sweet incense to your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. As the word of the Lord says in Joshua 1:9, be strong and courageous.
Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sa imong karon ng pagbarok, sa imong pagtindog, as you stand in the presence of the Lord. This is the word of God. Be strong and immovable, for your labor in the Lord is not in vain. Lord, sila ang imong mga karnero sa imong simsibanan. Imo sila, O Diyos. Imo sila ang ginpiling. Imo sila ang gintawagan. Nag-aampo ko, Lord. Nag-ahangyo ko, Lord. Na wala sampisan isa sa imong karnero na magbalik sa daan ng kinabuhi. Imo na sila ang giluwas. Imo na sila ang gilukat. Sukat pa sa sinugdanan, imo na sila. Lord, panalanginin sila. Bless your people. Sumala sa kasulatan. Panalangin ni Moses sa katawan ni Israel. Karon, ako man ang panalangin sa inyo. On behalf of our senior pastor, Reverend Martin Rola, kinahangin ko ang tayo sa Kristo kumamamot. The Lord bless you and keep you. The Lord, the heavens army will protect you. Let His face shine on you and be gracious to you. He will give you peace, kalinaw, na hindi mahatag sa kalimutan. The Lord shine on you. The Lord smile on you. And I speak shalom. Nothing lacking, nothing broken, nothing missing. Favor after favor, breakthrough after breakthrough. And the peace of God will be multiplied over your life. Lord, salamat. May imo nga panalanginan ang matag buhat sa kamot sa imong manakas. Imo sila, Lord, sukat pa sa sinugdanan. Sa Lord, dalay ko ng imo nga puging ngalan. Bless your people. Ikaw maghahatag, Lord. Ikaw magasabat sa ilang mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nakabati. Ikaw ang Diyos na nakakita. Ikaw ang Diyos na hindi nubok ang kamot na tagbuan ang ginasasip na. We give you praise. We give you glory. We give you honor. And all the people of God will shout, Amen and Amen. Ang mga tuloy ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Ginawin pa din sa pagpungko. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's give praise to the Lord once again. So, happy Lord's Day, everyone, for our announcement. Our divine